Mula sa nakaraang chapter sila Suchen ay napapaligiran na ng mga halimaw sa ilalim ng tubig at siya ay handa na ding tapusin ang mga ito. Ang mga halimaw ay pasugod na kay Suchen. Habang nilalabanan ni Suchen ang mga kalaban sinabihan niya naman sila Baikang na umangat muna sila. Madaling dinudurog lamang ni Suchen ang mga halimaw na pasugod sa kanya. Habang sila Baikang naman ay mabilis na umaangat. Sila ay nakaangat na at nakabawi na ng paghinga. Ilang sandali pa lumutang na ang mga halimaw na tinalo ni Suchen. Nagtataka naman sila Baikang sa mga nagagawa ni Suchen dahil sa sobrang dami daw ng abilidad nito. Ilang sandali pa si Suchen ay nasa loob na. Natalo niya na din ang lahat ng halimaw na nasa tubig kanina at siya ay nakakuha din ng isang crystal core. Nabilib naman sila Baikang sa nagawa ni Suchen. Habang si Xiaofeng naman ay sinabi na hindi daw nakakapagbigay ng abilidad ang puting core, ngunit nakakapagpataas daw ito ng level ng abilidad. Habang hawak ni Suchen ang core, may anino naman ng pusa sa isang sulok. Ang pusa ay mabilis na kumilos at kinuha ang puting core. Nagtaka naman sila kung bakit may pusa sa lugar na ito. Malamang nag-aalaga daw ng mga pusa ang pasilidad na ito upang manghuli ng mga daga sa paligid, at sa hindi inaasahan nakasurvive daw ang pusa na ito. Nabibilib din si Baikang dahil sa bilis nakuha ng pusa ang kristal. Inutusan ni Suchen ang pusa na huwag kainin ang crystal core. Naglabas din siya ng cat food upang makipagpalitan sa pusa, ngunit ang pusa ay mabilis na kumilos at biglang kinuha ang cat food. Dahil sa ginawa ng pusa naiinis na si Suchen at sinabi na 2 beses na siyang nauutakan ng pusa. Si Suchen ay binuksan ang switch at sinabi na maswerte sila dahil gumagana pa ang kuryente sa lugar na ito. Sila ay nag-umpisa ng maglakad para puntahan ang armory ng lugar. Bago pa dumating ang matinding pagbaha, noong nakaraan mabilis na lumikas daw ang mga tao na nandito. Kaya naman sigurado daw na wala na silang oras para makuha lahat ng supplies. Sila ay nasa armory na at sinabi ni Baikang na sapat na daw ang mga sandatang ito upang bigyan ng sandata ang mga nasa 500 katao. Sinabi naman ni Xiaofeng na kapag nakahanap daw sila ng tangke sa lugar na ito magiging malaking tulong daw ito sa kanila. Si Baikang naman ay sinabi na problema daw nila kung paano nila makukuha ang lahat ng nasa lugar. Sinabi din ni Baikang na malamang parating na din mamaya ang mga tauhan ng mayor, kaya naman kung babalikan nila ang natitirang armas, malamang wala na daw silang maabutan. Ang dalawa ay biglang nagulat dahil si Xiaofeng ay nakahanap ng isang tangke. Ngunit may malaking halimaw ang humahabol kay Xiaofeng na ikinagulat naman ng dalawa. Tumira na ang halimaw, ngunit ito ay hindi tumama. Sinabi ni Xiaofeng na gumawa daw ng paraan sila Suchen, dahil kapag sumabog daw ang tangke sasabog din daw ang buong armory. Si Suchen ay biglang ginamit ang kanyang space storage, na muling ikinagulat ni Baikang na makita, pati ang pusa ay nagulat din dahil ang lahat ng gamit sa lugar ay tuluyan ng nawala. Tinanong naman ni Xiaofeng kung pwede din daw bang ikulong ni Suchen ang halimaw, ngunit sinabi ni Suchen na hindi niya daw pwedeng gamitin ang kanyang kapangyarihan sa mga buhay na nilalang. Si Baikang ay balak labanan mag-isa ang halimaw upang makatakas daw sila Suchen. Binuhat naman siya ni Suchen na ikinagulat ni Baikang, habang si Xiaofeng naman ay sinabihan silang mag-ingat. Ang halimaw ay muli ng paatake. Sila Suchen ay nakaiwas, ngunit ang tangke ay natamaan. Sinabi ni Suchen na siya nang bahala sa halimaw, habang si Baikang naman ay tignan daw ang kalagayan ni Xiaofeng. Umalis na si Baikang at sinabihan itong mag-ingat. Nagtataka si Suchen dahil hindi niya pa nabalitaan ang tungkol sa halimaw na ito noong nakaraang buhay niya. Ngunit hindi na daw ito mahalaga dahil mapapasa kanya na daw ang crystal core ng halimaw na ito. Ang mga tauhan ni Mayor sa labas ay may narinig na pagsabog at ang isang lalaki naman ay sinabi na mukhang sa loob ng armory ang narinig nilang pagsabog. Ang tubig ay unti-unti nang humuhupa, sila ay iniisip na malamang na dahil daw ito sa pagsabog na kanilang narinig. Si Tabatchoy naman ay nainis dahil mukhang may mga tao na daw sa loob ng armory. Ang ibang tauhan naman ay naglalaway dahil nakakita daw sila ng rabbit. Matagal na din daw silang hindi nakakain ng karne simula noon mag-apocalypse. Huhuliin na daw muna nila ang rabbit na ito bago sila pumunta sa loob ng base. Nagtaka naman si Tabatchoy dahil mukhang kakaibang rabbit daw ito. Biglang naging nakakatakot ang rabbit na ikinagulat naman ng mga tauhan ni Mayor. Ilang sandali pa, nagbago na ng anyo ang tauhan ni Mayor. Si Suchen ay sumugod na at sinuntok ng malakas ang halimaw. Ngunit ito ay hindi nasaktan at ito ay paatake na nagawa namang maiwasan ni Suchen. Matapos makalapag, iniisip naman ni Suchen na napakatigas daw talaga ng mga balat ng mga level 2 na mga halimaw.
Ang mayor na si Jianshu ay level 2 na devourer din daw. Sa kalagayan niya daw ngayon mahihirapan daw siyang talunin ang mga level 2 na mga halimaw at devourer. Sumugod na ng mabilis ang halimaw. Nakaiwas si Su Chen at sinabi na kahit papano kakayanin niya naman daw talunin ang isang halimaw na ito. Sinabi ni Su Chen na kailangan niyang punteryahin na tamaan ang ulo ng halimaw na ito. Ang halimaw ay ginamit ang mga baging sa kanyang katawan upang puluputan si Su Chen. Hindi na siya makagalaw at handa ng paputukan ng halimaw si Su Chen. Ito ay tumira na, ngunit nagawa ni Su Chen na magamit ang kanyang space jump. Mukhang hindi din daw pala madaling talunin ang halimaw na ito kesa sa kanyang inaakala. Ang pusa ay napansin ni Su Chen na parating. Ito ay paunti-unting naglalabas ng aura at mukhang handa ng lumaban. Si Su Chen ay napagtanto naman na mukhang malakas na mutant beast din daw ang pusang ito. Si Baikang naman ay hinahanap si Xiaofeng at tinanong kung ayos lang daw ba ito. Mula sa likod ni Baikang sinabi naman ni Xiaofeng na ayos lang siya, kaya naman dali-daling tinulungan siya ni Baikang makalabas sa tangke. Mula sa likod may tumatawa, kaya naman napatanong si Baikang kung sino ang mga ito. Ang mga tauhan ni Mayor ay tinanong si Baikang kung siya daw ba ang gumawa ng pagsabog kanina. Si Baikang ay may napansin sa mga ito at sinabi na may kakaiba daw sa mga ito. Ang mga tauhan ni Mayor ay nagmukha ng mga halimaw at handa ng kainin si Baikang. Ang cute na pusa naman kanina ay nagiging halimaw na din at ito ay naging dambuhala na din na pusa na ipinagtaka naman ni Su Chen. Ang malaking pusa ay nilagpasan si Su Chen at balak kalabanin ang isang halimaw. Napansin naman ni Su Chen na mukhang may galit daw ang pusang ito sa isang halimaw. Si Su Chen ay lumapit sa pusa at sinabi na mukhang gusto daw nitong makipagtulungan sa kanya. Binalak sumakay ni Su Chen na ikinagulat naman ng pusa at bigla itong nainis. Sinabi naman ni Su Chen na magtulungan na lang daw silang talunin ang halimaw. Naiinis pa din ang pusa sa pagsakay ni Su Chen, ngunit ang halimaw naman ay paatake na ikinaalerto naman ng pusa, kaya naman mabilis itong nakaiwas at nakaatake sa halimaw. Si Su Chen naman ay napansin na hindi gumagana ang pag-atake ng pusa. Sinabihan ni Su Chen na i-distract daw nito ang halimaw habang siya naman daw ang bahalang tumapos dito. Ang halimaw ay biglang umatake. At ang ataking ito ay nagawang mabutas ang pader, kaya naman biglang may tumagas na tubig dito. Ang pusa ay mabilis na kumikilos at nagagawang maputol ang mga baging na palapit sa kanila. Natuwa naman si Su Chen sa nagawa ng pusa, tumalo na din siya para atakehin ang kahinaan daw ng halimaw. Ito ay sinuntok niya na at ito ay nagawa namang mabalibag ang halimaw, na ikinagulat naman ng pusa. Tuluyan nang nanghina ang kalaban, ngunit inatake pa din ito ng pusa para tuluyan nang tapusin ang buhay nito. Dahil sa dami ng ataking ginawa ng pusa ito ay tuluyan ng nagpira-piraso. At ang Crystal Core ay masaya namang pinagmasdan ng pusa na papunta sa kanya. Ngunit si Su Chen ay biglang inagaw ang kristal na ito sa pusa. Handa nang kainin ni Su Chen ang kristal na ikinagulat naman ng pusa. Ang butas kanina ay paunti-unti nang lumalaki. Kaya naman sinabi ni Su Chen na kailangan na nilang makalabas. Napansin ni Su Chen ang pusa na natataranta dahil sa takot nito sa tubig. Pinulot ito ni Su Chen at sinabi na tutulungan niya daw ito kung sasama ito sa kanya. Dahil naiinis ang pusa kay Su Chen, muli niya itong ibinato sa tubig at bigla naman ding pumunta kay Su Chen. Sinabi ni Su Chen na mukhang nagbago na daw ang desisyon ng pusa. Si Baikang ay pagod na sa pakikipaglaban at sinabi na bakit hindi daw namamatay ang mga ito. Si Xiaofeng ay sinabi na tumakas na daw si Baikang sa lugar, ngunit sinabi niya naman na wala na daw ibang daan at paraan kundi lumaban. Napansin naman ni Baikang ang kakaibang rabbit, at ito ay biglang lumaki habang ang mga tauhan naman ni Mayor ay paunti-unti nang pumapayat. Ang rabbit ay biglang lumaki at handa na kainin si Baikang. Sinabi ni Xiaofeng na mag-ingat daw si Baikang. Ngunit ito ay huli na at nagawa na siyang mahuli ng mga baging, at siya ay handa ng isubo ng buo. Tinanggap niya na ang kanyang katapusan, ngunit ang tangke ay biglang binangga ang halimaw na rabbit. Katapusan na daw nito at ang tangke ay biglang tumira, kaya naman ang rabbit ay sumabog na ang bunganga. Nagulat si Baikang dahil inakala niyang katapusan niya na kanina. Si Xiaofeng naman ay hiningal dahil sa intense nang nangyari, habang hinihingal siya may papunta namang crystal core sa kanya. Ito ay bumagsak sa bunganga ni Xiaofeng, kaya naman biglang nagliwanag ang mata nito. Ilang sandali pa siya ay nakalabas na, sinabi niya din na nakalunok daw siya ng crystal core at hindi din daw maganda ang pakiramdam niya. Dumating na si Su Chen at tinanong siya kung nakakain daw ba ito ng crystal core, na sinang-ayunan naman ni Xiaofeng.
Nagtataka din si Xiaofeng kung bakit hindi niya daw maramdaman na mayroon na siyang kapangyarihan. Sinabi naman ni Su Chen na para mapabilis ang epekto nito, kailangan daw ni Xiaofeng humarap sa aktwal na laban. Napansin ni Baikang ang pusa at tinanong si Su Chen kung isasama niya daw ba ito sa kanila, na sinang-ayunan naman ni Su Chen. Mula sa ibang lugar ang Devourer ay pinagnanasahan ang isang babae. Ang mga Devourer ay aliw na aliw sa mga ginagawang ingay ng babae. Ang isang Devourer naman ay naakit sa isang babae at sinabi na gagawin niya daw kanyang asawa ito. Kung hindi daw ito susunod sa gusto niya, isasabit niya daw ito hanggang matuyot daw ito sa labas. Ang babae ay takot na maisabit sa labas, kaya naman sinabi niyang gagawin niya daw ang kanyang makakaya para sa kanya. Ito ay nagustuhan namang marinig ng Devourer. Ang sasakyan ni Su Chen ay parating, kaya naman sinabi ng mga Devourer na asikasuhin daw muna nila ang mga dumating na estorbo. Si Xiaofeng ay lumabas para labanan ang mga Devourer. Habang si Baikang naman ay nag-aalala kung kakayanin daw ba talaga ni Xiaofeng ang tatlong Devourer. Huwag daw mag-alala si Baikang dahil si Su Chen daw ang bahala kung sakaling may hindi mangyaring maganda. Sinabi din ni Su Chen na mas maganda daw kung malalaman mag-isa ni Xiaofeng ang kanyang sariling kapangyarihan. Ang tatlong Devourer ay sumugod na ng sabay, ngunit si Xiaofeng naman ay hindi gumalaw at tinanggap lang ng direkta ang atake ng mga Devourer. Nag-alala si Baikang dahil mukhang wala daw magawa si Xiaofeng, ngunit sinabi naman ni Su Chen na mukhang nalaman na daw nito kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Nagtaka ang isang Devourer dahil hindi gumana ang kanilang mga suntok. Sinabi naman ni Xiaofeng na inabsorb niya daw ang mga lakas ng kanilang mga suntok. Nainis na ang mga Devourer at muli na naman silang sumugod. Si Xiaofeng ay ginamit na ang kanyang abilidad at ang mga kalaban ay biglang nahinto sa paggalaw. Ang mga Devourer ay unti-unti daw nang hihina sa ginagawa ni Xiaofeng. Iniisip naman ni Su Chen na napakaganda daw ng abilidad ni Xiaofeng. Mula sa kawalan may napansin si Su Chen. Ang malaking palakol ay lumilipad at ito ay nagawang maputol ang ulo ng mga Devourer na ikinagulat naman ni Xiaofeng. Si Kapitan San ay dumating sa lugar at sinabi na kung hindi daw siya dumating siguradong kinain na daw ng mga Devourer sila Su Chen. Bilang kabayaran bigyan daw sila ng mga pagkain nila Su Chen. Magsasalita pa lang si Xiaofeng nang pigilan siya ni Su Chen at sinabi na sumakay na daw ang mga ito sa sasakyan dahil bibigyan daw nila ng pagkain sila Kapitan San. Sinabi ni Su Chen na apocalypse na daw ngayon, kaya naman ito lang daw ang maibibigay ni Su Chen sa kanila. Nagtaka si Kapitan San kung dog food nga daw ba talaga ito. Ilang sandali pa nakaalis na sila Su Chen, habang si Kapitan San naman ay naiinis sa ginawa ni Su Chen. Nagtaka naman ang kasama ni Kapitan San kung bakit hindi daw nito pinatay si Xiaofeng. Sinabi naman ni Kapitan San na ginawa niya daw ito, ngunit biglang lumihis daw ang kanyang palakol sa hindi malaman na dahilan. Sinabi ng kasama niya na mas nagtitiwala na daw si General Gao kanila Su Chen, dahil may kapangyarihan na din si Xiaofeng, mas lalalim pa daw ang pagtitiwala ni General Gao sa kanila. Naiinis na din si Kapitan San kay General Gao, kaya naman sinabi niyang mukhang kailangan na daw ng bagong leader ng bagong base nila. Tinanong ni Su Chen kung may galit daw ba si Kapitan San kay Xiaofeng. Sinabi naman ni Xiaofeng na huwag daw mag-alala si Su Chen dahil ganun lang daw talaga si Kapitan San. Iniisip naman ni Su Chen na kung hindi siya nakialam kanina siguradong patay na daw si Xiaofeng ngayon. Iniisip niya din na mukhang may masamang plano si Kapitan San. Malamang may binubuong grupo na daw si Kapitan San na lalabanan sila balang araw, kaya naman kailangan daw solusyonan ito ni Su Chen. Nalipat na ang eksena kung saan sila Yunyun ay naglalagay ng bakod sa kanilang base. Sinabi din ni Yunyun na marami daw siyang kailangan makain dahil sa sobrang paggamit ng kanyang kapangyarihan. Sinabi naman ng mga tao na ayos lang ito hanggat mapapabilis ang kanilang trabaho. Habang gumagawa ng bakod, napansin naman Yunyun na nakabalik na sila Su Chen sa kanilang base. Agad naman nilang sinalubong sila Su Chen sa kanilang pagdating. Ang pusa ay nagsimula ng tumalon, ngunit sinabihan ni Su Chen ito na huwag maggala, na agad namang sinunod ng pusa dahil sa pagiging malambing nito kay Su Chen. Nag-aalala sila Baikang na baka pumunta ito sa kung saan. Ngunit sinabi naman ni Su Chen na siguradong hindi na daw ito lalayo dahil sa dami ng mga pagkain na ibinigay niya dito kanina. Ilang sandali pa sila Su Chen ay nasa warehouse na at agad namang nilagay ni Su Chen ang mga nakuha nila dito. Nagulat naman si General Gao sa kapangyarihan ni Su Chen dahil nagawa nitong madala lahat ng gamit sa pinuntahan nilang armory. Nagtaka naman si General Gao kung bakit hindi itinago ni Su Chen ang kanyang kapangyarihan sa kanya.
Sinabi naman ni Suchen na wala daw siyang ibang mapagkakatiwalaan kundi sila lamang. Kung hindi dahil kay Suchen wala daw silang bagong base ngayon, kaya naman pangangalagaan daw nila ang sekreto ni Suchen. Si Baikang naman ay pinangalanan na Downlight ang kanilang base. Pinayagan naman ni General Gao na maganda daw ang pangalan na ito dahil nakapangalan daw kay Suchen ang kahulugan nito. Iniisip ni Suchen na napakaganda at payapa daw ng binuong base ni General Gao noon. Kaya naman isang karangalan daw na ipangalan sa kanya ang base na ito. Ang pusa ay pumasok sa kung saan. Si Duan niya naman ay matagumpay na natanggal ang isang mutant na halamang buto sa katawan ng tao. Sinabi ni Duan niya na kulang sila ng kagamitan sa lugar na ito kaya naman hindi daw nila magagamot lahat ng pasyente. Habang hawak ni Duan niya ang eskapel, natakot naman ang pusa dahil naalala nito ang kanyang nakaraan. Si Duan niya ay napansin ng pusa at ito ay kanyang kinuha at balak niya daw ito isama pa uwi. Kapag nakauwi na daw si Suchen, sasabihin niyang ampunin daw nila ang pusang ito. Si Duan niya ay papunta na sa lugar niya, nakarating na siya sa kanyang tinutuluyan. Habang nagtatanggal ng sapatos si Duan niya, bigla namang may lumitaw sa kanyang likod at niyakap siya. Ibinagsak din siya sa may kama at siya ay handa ng bayohin ni Suchen. Nagulat naman si Duan niya at tinanong kung kailan pa daw nakabalik si Suchen. Sinabi naman ni Suchen na namiss niya daw ng sobra si Duan niya. Ilang sandali pa si Duan niya ay naliligo na at napagtantong si Suchen daw pala ang nagdala sa pusang ito. Dahil sa mga linya na meron ang pusa, pinangalanan ito ni Duan niya ng gold. Si Suchen naman ay sinabihan si Duan niya na hugasan daw nito ang kanyang buong katawan. Si Duan niya ay tinanong naman kung kamusta naman daw ang naging lakad nila kanina. Sinabi naman ni Suchen na may nakuha daw siyang crystal core kanina at dahil dito pwede na daw siyang maging level 2. Ang pusa naman ay naalala ang kristal matapos makita ito. Kakainin na ito ni Suchen na ikinagulat naman ni Duan niya. Si Suchen ay naging level 2 na, kaya naman mas nahirapan na naman si Duan niya dahil sa muling lumaki na naman ang hotdog ni Suchen. Sinabi ni Duan niya na nahihirapan daw siya at napakasakit daw ng kanyang nararamdaman. Si Yunyun ay sumisilip sa isang bahay at bigla niyang nakita ang dalawa na nagpapakasarap. Sinabi ni Yunyun na naiinis daw siya dahil nag-umpisa na naman daw sila nang wala siya. Si Duan niya naman ay nahihirapan na daw at kaya naman humingi na siya ng tulong kay Yunyun. Bigla namang nagulat si Yunyun sa kanyang nakita dahil si Suchen ay palapit na sa kanya at sinabi na isusunod niya daw papahirapan si Yunyun. Ilang sandali pa si Yunyun ay nagugustuhan na ang pagiging level 2 ni Suchen. Ilang oras na ang nakalipas ang dalawa ay tuluyan ng pinagod ni Suchen. Humingi naman ng tawad si Suchen dahil sa kanyang nagawa sa dalawa. Sinabi naman ni Yunyun na kailangan din daw magpalakas nila Duan niya upang hindi daw mapahirapan ni Suchen palagi. Si Duan niya naman ay tinanong kung ano daw ang bago sa kakayahan ni Suchen ngayon. Hindi pa ito naisip ni Suchen, kaya naman sinubukan niya ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Suchen na mas lumakas at tumibay na daw ang kanyang katawan. Nararamdaman niya din daw ang enerhiya na pumapaligid sa kanya, ito ay sinubukan niyang gamitin, kaya naman ang tatlo ay biglang hinangin at nahulog sa kama. Sinabi ni Suchen na kailangan niya pa daw sanayin ang kapangyarihan niyang ito. Sinubukan niya din ang kanyang special ability at nagagawa niya ng makapagpalabas ng marami nito sa loob ng 20 metrong radius. Ang dalawa naman ay nakabangon na at sinabi na pinagtritripan lang daw sila ni Suchen. Sinubukan din ni Suchen ang kanyang ice ability, iniisip din ni Suchen na pagsabayin ang kanyang ice ability at ang kanyang special ability. Ito ay ginawa niya na at siya ay nakagawa ng magandang pag-atake. Ang puwersa ng ataking ito ay lumakas din matapos niyang maging level 2. Ang tatlo naman ay namamangha sa mga ginagawa ni Suchen. Ginamit din ni Suchen ang kanyang perception. Nagulat si Suchen sa kanyang naramdaman at siya ay biglang napunta sa kakaibang mundo. Mula sa likod ni Suchen, may nagsabi na siya daw ay nasa loob ng kaisipan ni Suchen. Sinabi ng magandang babae si Suchen na matagal na daw silang hindi nagkita. Bigla naman siyang nagulat nang makita niya ito dahil sa pagkakaalam niya daw ay tinapos niya na ang babaeng ito. Ang buhok ng babae ay biglang humaba at ito ay pinuluputan si Suchen. Sinabi ng babae na ang kaluluwa niya daw ay sumama noon kay Suchen. Si Suchen naman ay iniisip na wala daw silbi ang kanyang mga kapangyarihan sa lugar na ito. Ang dalawa naman ay nagtataka dahil si Suchen ay hindi na gumagalaw ng ilang minuto na. Tinanong niya ang babae kung anong gusto nito, ngunit ang babae naman ay sinabi na matagal na daw siyang nalulungkot sa lugar na ito. Matagal niya na din daw hinihintay si Suchen na pumunta sa lugar na ito. Hahalikan na siya ng babae,
Ngunit nalaman ni Suchen na kaya niyang gumamit ng ace ability na ikinagulat naman ng babae. Nagawang maitali ni Suchen ang babae gamit ang kanyang ace ability at sinabi na gusto lang daw ng babae na makontrol ang kanyang katawan. Sinabi naman ng babae na hindi niya daw ito gagawin kay Suchen. Wala daw tiwala si Suchen sa kanya, kaya naman itinali ito ng mahigpit ni Suchen. Sinabi ni Suchen na ikukulong niya daw ito habang buhay sa lugar na ito. Ngunit ang babae naman ay hindi daw mapapayagan ito dahil sila daw ay nasa teritoryo niya, kaya naman nagawa niyang mabaliktad ang sitwasyon at nagawa ding maigapos si Suchen. Dahil sa ginawa ng babae, wala na daw ang makakaalis sa kanilang dalawa sa lugar na ito. Ang dalawa ay hindi na makagalaw at wala nang magawa. Iniisip naman ni Suchen na hindi niya magagawang makatakas sa ginawa ng babae sa kanya. Dahil wala nang magagawa silang dalawa, mag-usap na lang daw sila ni Suchen. Tinanong naman ni Suchen kung anong gusto niyang pag-usapan. Sinabi niya na nakasurvive siya ng ganito katagal dahil sa pag-absorb niya ng lakas sa mga abilidad ni Suchen, ngunit hindi daw sapat ang kanyang mga na-absorb para kontrolin daw ang katawan ni Suchen. Tinanong naman ni Suchen na kung paano niya mapapaalis ang babae sa kanyang katawan. Kailangan niya daw ang mag-absorb ng abilidad, kaya naman kapag umalis daw siya sa katawan ni Suchen ngayon siguradong mamamatay siya. Kailangan daw ng babae ng tulong ni Suchen na hanapan siya ng magandang babae na gagawin niyang host na isang ability user din. Sinabi din ng babae na kung nakahanap daw si Suchen ng host para sa kanya, ibibigay niya daw ang lahat para kay Suchen. Wala daw tiwala si Suchen sa babaeng ito, kaya naman kapag gumawa daw ito ng hindi maganda tatapusin daw siya ni Suchen kahit anong mangyari. Ang babae ay pumayag na sa kasunduan, kaya naman ang dalawa ay pinakawalan na ang isa't isa. Nakabalik na si Suchen sa kanyang kamalayan. Ang dalawa ay nag-alala naman dahil sa biglaang pagkawala ni Suchen sa kanyang sarili. Si Suchen ay iniisip na baka biglang lumabas ang babae, kaya naman ginawa niyang ice ang paligid na kung nasaan ang babae. Dahil sa ginawa ni Suchen nainis naman ang babae sa kanya. Sinabi naman ni Suchen na kailangan niya daw bilisan ang paghanap ng host upang malipatan ng babaeng nasa loob ng kanyang isipan. Sinabi ni Suchen kaniladuan niya na dalhin daw siya ng mga ito sa iba pang babae. Nagtaka naman ang dalawa dahil sa gustong mangyari ni Suchen, tinanong din nila kung hindi pa daw ba sila sapat para sa kanya. Nagpalusot naman si Suchen at sinabi na ang ibig sabihin niya daw ay gusto niyang tignan ang kalagayan ng lahat ng nasa kanilang base. Matapos magtsaktsakan ng tatlo, tapos na din nilang mabilang ang lahat ng kanilang residente sa base, at ito ay nasa 1,300 lahat. Ang 400 daw sa mga ito ay nagbabantay naman sa paligid ng kanilang base. Dahil sa pagtulong ni Yun sa mga trabahador malapit na din daw matapos ang kanilang bakod sa paligid ng base. Ang ibang tao naman tulad ng mga bata at matatanda ay tumutulong din para tanggalin ang mga mutant na halaman sa paligid na nagsisimulang tumubo. Ang lahat daw ng tao sa loob ng base ay nagtratrabaho at nagtutulungan. Kaya naman kapag natapos na daw ang kanilang base makakapagpahinga na din daw silang lahat. Iniisip naman ni Suchen na wala daw silang oras para makapagpahinga dahil kailangan pa nilang i-secured ang kanilang paligid at patuloy na maghanap ng mga makakain. Ang grupo ni General Gao ay nagsasagawa ng plano upang sakupin ang malapit na hospital na pinamumugaran ng mga Devour. Sinabi ng kapatid ni Baikang na nasa loob daw ng 100 Devour ang nasa hospital. Sinabi niya din na si Kapitan San daw ang pinakamalakas na sundalo nila. Si Kapitan San naman ay nagtataka kung bakit wala daw sa meeting na ito si Suchen. Sinabi niya din na napaka-irresponsable daw ni Suchen para hindi pumunta sa meeting na ito. Sinabihan naman siya ni General Gao na mag-ingat sa kanyang mga sinasabi dahil kung hindi daw dahil kay Suchen wala daw ang base na ito ngayon. Si General Gao ay nagtataka noon kung bakit siya ang ginawang leader ni Suchen sa base na ito. Sinabi naman ni Suchen na wala daw siyang balak maging leader. Kaya naman ipagkakatiwala niya na lang daw ito kay General Gao. Binigyan din siya ng advice ni Suchen noon na kung hindi daw siya magiging maingat maaaring masira din daw ang base na ito balang araw. Sinabi naman ni General Gao na naiintindihan niya daw si Suchen. Sinabi ni General Gao na kung kailangan daw nila ng tulong ni Suchen sigurado daw na maaasahan nila ito. Sinabi naman ni Kapitan San na masyado daw mahirap ang magiging misyon nila sa hospital. Kaya naman kung mawalan man sila ng mga tauhan, hindi na daw ito kasalanan ni Kapitan San. Sinabi naman ni General Gao na pasasamahin niya si Xiaofeng sa kanila pati na din si Suchen para mabawasan ang panganib at masiguro ang kanilang tagumpay. Si Kapitan San ay tumayo na at sinabi na tinatanggap niya na ang misyon na ito.
Nagtaka naman ang kasama ni Kapitan San kung bakit siya pumayag na sugudin ang mga Devour sa hospital. Sinabi niya naman na ability user na si Xiaofeng at si Su Chen, kaya naman kung magkakaroon siya ng pagkakataon para tapusin ang dalawa sa misyon, magiging madali na lang daw ang pagsakop nila sa base. Ang kapatid ni Baikang ay sinabi na tama daw ang hula ni Su Chen na tatanggapin ni Kapitan San ang misyon na ito kasama silang dalawa ni Xiaofeng. Umaasa naman daw si General Gao na sana tamang landas daw ang piliin ni Kapitan San. Tinanong naman ni General Gao kung kamusta na daw ang mga scout na pinadala nila para i-check ang paligid. Sinabi niya naman na nakabalik na daw dapat ngayon ang kanilang mga tauhan. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar. Ang isang kaibigan ni Su Chen ay sinabi na bakit hindi na lang daw sila humingi ng tulong kay Su Chen para makahanap sila ng Crystal Core at para lumakas din daw sila. Sinabi naman ni Yui na niligtas na daw sila ni Su Chen ng maraming beses, kaya naman huwag na daw nilang abusuhin ang kabaitan ni Su Chen. Si Yuan naman ay sinabi na nakikipaglaban na sila sa mga halimaw ng paulit-ulit, ngunit wala pa din silang mahanap na Crystal Core. Pinatahimik naman ni Tian Yui si Yuan dahil may mga parating daw. Ang mga parating ay mga babae na ipinupunta ng dalawang lalaki sa kung saan. Ang dalawang bantay ay nagtaka sa palapit sa kanilang base. Ang isang lalaki naman ay nandito para daw mag-deliver ng mga babae. Ang isa sa mga babae ay si Sister J. Ang bantay naman ay sinabing sumunod sila sa kanya at ihahatid niya sila kay Mayor. Ang dalawang lalaki naman ay masaya dahil malaki na naman daw ang kikitain nila ngayong pagkakataon. Ang Mayor na naging Devour ay masaya daw sa mga babaeng dinala sa kanya, kung sino din daw ang makapagbibigay sa kanya ng anak na lalaki ay bubuhayin niya. Ang Mayor ay sinabi na isang bagay lang daw ang mga babae at ito ay gamit para magparami. Kaya naman wala daw karapatan ang mga ito na magreklamo. Mula sa kawalan may nag-report kay Mayor Jianshu na balak daw umatake nila Su Chen sa hospital. Sinabi naman ni Jianshu na ipadala daw nila ang lahat ng kanilang tauhan para umatake para masigurado daw ang kamatayan ni Su Chen. Sinabi naman ng lalaki na gutom na daw ang kanilang mga tauhan at wala ng lakas para makipaglaban. Ngunit kung gagawin daw nilang Devour ang mga ito, kakayanin daw nila ang makipaglaban. Ngunit ang proseso daw na ito ay medyo matagal. Si Sister J naman ay biglang sinabi na mukhang pwede siyang makatulong sa kanila, na ipinagtaka naman ni Jianshu. Tinanong ni Jianshu kung anong ibig sabihin ni Sister J. Ang dalawang nag-deliver naman ng mga babae ay hinukay nila sa ilalim ng lupa. Matagal na daw silang nagtatrabaho para sa Mayor, kaya naman nagtataka ang mga ito kung bakit ito ginagawa sa kanila. Sinabi naman ni Jianshu na tutulungan daw siya ni Sister J, ngunit kailangan daw nito ang mga ulo ng dalawang lalaki. Ang dalawa naman ay sinabi na gusto lang daw makaganti ni Sister J sa kanila, kaya niya ito ginagawa. Hindi daw malalaman ito ni Jianshu kung totoo o hindi, kaya naman susubukan daw nila ito para malaman. Winasiwas na ni Jianshu ang kanyang sandata sa ulo ng lalaki, at ang mga ito naman ay nagsiliparan dahil sa lakas ni Jianshu. Ang mga Devour ay gumawa ng swimming pool na gawa sa dugo, at ang dalawang ulo ay nilagay na din nila dito. Si Sister J ay may inilagay na likido sa dugong swimming pool, at iniisip niya na subok na daw ang paraan na ito para mapabilis ang pagpapalakas ng mga Devour. Ang mga tao ay sapilitan na nilang pinapalangoy sa dugo. Sinabi ni Sister J sa mga tao na isang karangalan daw ito para gawin para sa kanila. Iniisip din ni Sister J na kung hindi daw, dahil kay Su Chen, wala daw sana siya sa kalagayang ito, kaya naman oras na daw para pagbayaran ni Su Chen ang ginawa niya sa kanya. Ang tao kanina ay lumitaw na, at ito ay naging isang nakakatakot na Devour. Sila Tian Yui naman ay nakita ang mga pangyayaring ito. Sinabi din nila na kung naging Devour daw ang lahat ng 2,000 na tauhan ni Mayor, sigurado daw na delikado ang kanilang base. Napagpasyahan ni Tian Yui na bumalik na sa kanilang base upang i-report ang pangyayaring ito. Ngunit mula sa likod nila ay nakita sila ng mga Devour, kaya naman biglang nataranta si Yuan. Si Tian Yui naman ay sinabihang umalis na si Yuan dahil pipigilan niya daw sila upang mabigyan siya ng pagkakataong makatakas. Ang mga Devour naman ay sinabing wala silang patatakasin sa dalawa dahil sila daw ang kanilang magiging hapunan. Ang eksena ay nalipat sa base nila Su Chen. Si Xiaomei ay nakita si Su Chen, kaya naman kinamusta ito ni Su Chen. Sinabi naman ni Xiaomei na masaya ang kanyang buhay sa loob ng base dahil isa daw siya sa mga babae ni Su Chen. Si General Gao naman ay lumapit kay Su Chen at hiningi ang kanyang tulong sa gagawing misyon nila Kapitan San. Sinabi naman ni Su Chen na walang problema at handa daw siyang tumulong sa kanila.
Sinabi ni General Gao na malapit lang daw sa kanilang base ang hospital na pinamumugaran ng mga Devour. Sigurado din daw na malaking tulong daw sa kanila ang makukuha nilang supplies sa hospital. Sinabi din ni General Gao na tinipon niya daw ang lahat ng ability users sa base nila. Sinabi naman ng kapatid ni Bai Kang na si Su Chen daw ang kanilang magiging leader sa misyon na ito, kaya naman susunod sila sa mga instruksyon ni Su Chen. Sinabi naman ni Su Chen na kung ganon dapat makinig daw silang mabuti sa kanya. Sinabihan niya na maiwan na daw ang 4 sa base para dumepensa, bantayan din daw nila ang Hensing City, dahil baka sumugod daw sila Mayor Jianshu ng biglaan. Nagulat naman ang 4 sa gustong mangyari ni Su Chen. Iniisip ni Su Chen na baka biglang sumugod sila Jianshu, dahil sa kanyang presensya sa base na ito. Ang eksena ay nalipat kanila Tian Yui. Sinabi ni Xiao Mao na pinaglalaruan daw sila ng mga Devour na ito. Pinaalala naman ni Tian Yui ang kanilang ginagawa noong mga nakaraang misyon nila. Sinabi naman ni Xiao Mao na mukhang gagana daw ang naisip ni Tian Yui sa mga Devour na ito. Sinabi naman ng isang Devour na kahit anong gawin nila hindi na daw sila makakataka sa kanila. Si Tian Yui ay biglang sumugod at nagbato ng slime powder. Matapos sumakit ang kanilang mga mata sila ay mabilis na tumakbo para makalayo sa kanila. Si Xiao Mao ay balak magpahabol sa mga Devour. Ngunit siya ay biglang natamaan ng spear. Naikinagulat naman ni Tian Yui, kaya naman napasigaw na lang ito ng pangalan ni Xiao Mao. Si Jianshu ay dumating at sinabi na may napadaan palang merienda sa kanyang teritoryo. Ngunit dahil sa liit daw ni Xiao Mao hindi daw ito sapat para mabusog siya. Kaya naman si Xiao Mao ay ibinigay na sa mga tauhan ni Jianshu. Mukhang katapusan na ni Xiao Mao pero si Tian Yui naman ay binalak sumugod at ipagtanggol ito, ngunit siya ay inatak mula sa kanyang likod. Si Xiao Mao ay sinabi na tumakbo na lang daw si Tian Yui. Ilang sandali pa si Xiao Mao ay tuluyan ng nahati sa dalawa. Nang lumo naman si Tian Yui dahil sa kanyang nakita, nainis din siya sa mga Devour. Kaya naman habang tumataka sinabi niyang ipaghihiganti niya daw si Xiao Mao. Ang mga Devour naman ay naghanda na para batuhin siya ng sibat. Habang tumatakbo siya ay bigla namang tumalon sa tubig. Ang mga Devour naman ay nalungkot dahil nakatakas daw ang kanilang pagkain. Naiinis din sila dahil gustong-gusto pa naman daw nila ng karne. Napangiti naman si Jianshu at sinabi na kung gusto nila ng karne pumunta daw sila sa downlight kung nasaan ang bus nila Su Chen. Ang mga Devour naging masigla at handa na pumunta sa bus nila Su Chen. Dahil gusto daw talaga nila ang kumain ng karne. Masaya naman si Jianshu sa reaksyon ng kanyan mga tauhan, kaya naman sinabi niyang maghintay lang si Su Chen dahil papunta na sila sa kanya. Ang eksena ay nalipat sa hospital. Ang isang babae naman ay umiiyak at nahihirapan dahil siya ay nagsilang ng anak ng isang Devour. Ang Devour naman ay masaya dahil lumabas na ang kanyang anak. Ang babae naman ay iniisip na kailangan niyang makatakas sa impyernong ito. Ang Devour naman ay agad sinukchak ang babae matapos ito manganak at sinabi na aanakan niya daw agad ang babaeng ito.